Ate, bring a trolley, please. G'day, mate. Hey, are you in the automatic car wash? Oh, is that you behind us, is it? Cousin yeah. Luke's behind us. Sa totoo na istoryante, walang halong tinikal ito at biro-biro. Sa lampas, isang taon ko na nag-drive. Isang beses pa lang talaga ako nagpagasolina, te. Sure, promise. Ilang beses naman ako tinuruan ni Uncle, pero siya, alam mo naman, pag andyan si Uncle, sumasalig man tayo sa bana natin. Sila lang lagi pinagpagawa natin. So, nung time na, sabi ko, Col, pagasolinahan mo yung sasakyan ko, nakalimutan ni Uncle. So, nag-drive ako, nakalimutan ko. Pagkakita ako, ilang litro na lang ng kilometro na lang ang natira. So wala akong choice, kay may workman si Uncle o anong gagawin ko. Natural, pupunta ako sa petrol station. Ang tawag dito sa amin ng gasolinahan, petrol station. So nagpunta ako doon, sabi ko, saan ako dito pupundo man. Pero nung una pa na-train ako ni Uncle, sabi niya, dito ka magpunta, hindi ka magkarga ng diesel ba yun? Syunga talaga ako eh. So nagpunta ako doon, antay-antay ko, panilag muna ako kung anong gagawin ko ba. Tapos tama may dumating na auntie. Sabi ko, tita, please can you help me? It's my first time, Sabi niya, it's a serious thing. That's a good thing you ask someone. Better kung nga mag-ask ka mo kaysa magpa-pretend ka daw na marunong ka. Kaya the more ka magpa-pretend dyan na marunong ka na wala kang alam. Hindi, magka-problema pa, magka-cause ka pa kayo ng problema. Ginturuan niya ko. While ginaturuan niya ko, sabi ng babae sa akin, alam mo, nung first time ko, nung mga kabataan ko, 17 years old ako, sabi niya, pinapaikot-ikot ang sasakyan dito, tapos para akong syungan, hindi ko maintindihan kung saan daw ang butas ng gasolinahan. No, yun daw na yung experience. Basta first time mo nga talaga, kakatawa talaga, Pero at least, mas mabuti daw yung nagatanong ka. There's nothing wrong with that. Mas mabuti pa daw yung mapahiya ka ng mga ilang segundo lang na magtanong, kaysa daw mapahiya ka lifetime na wala kang alam. Diba? So, kahapon na birthday kami, tita, diba nagpunta kami sa may lechonan kahapon? Bigla naman nakita ko naman na nag-orange na naman ang aming gasolinahan. Sabi niya, ting, ting, wala ka na ng gasolina, ante. Nakalimutan ko, nung galing pa kami para sa Adelaide, niyan kami nag-gasolina, yung nagbiyahe, wala kami tiyaw, nabisi lang naman. Sabi ko, pag mag-ikot-ikot pa kami kung saan ito, tutuklod talaga kami ng sasakyan ba. So ngayon talaga, sinigurado namin kanina, pag simba namin ng umaga, na magpagasolina na kami. So pagkatapos namin ng paggasolina, nagpunta na naman kami dito sa palinisan, yung aming sasakyan para nang muwakwak. Sabi ko, kung bawiin na ito ng lula ng sasakyan sa akin, ang mukha niya para nang wakwak. Wala na siyang paligo-paligo, kasi ang dumi-dumi, diba? Galing nagbiyahe kami. Tsaka alam niyo naman dito sa amin, sa may probinsya, tita, maaalikabok. Ay, sus, pero yung mga nagdikit-dikit, nga mga patay na mga insekto, hindi talaga makuha lang sa mga kuskus-kuskus na normal lang siya. So, kaya ko naman, kung mga dugay-dugay ko siya wasingan, na ako lang, kaso malamig nga ang panahon ngayon, tita, hindi maganda yung aking pakaramdam. Kung di pabayarin natin si Uncle, dito kami. Tapos, samtang nagpa-cleaning kami dito, may tumawag sa amin. Yung pamangkin ni Uncle. Sabi niya, kayo ang nasa dyan, ang ginakuskusan. Sabi ko, oo. Andyan pa yun sa likod namin. Di siya man din pala nagapila, nagantay din sa amin na matapos. Mas maganda man kasi ito, ginagawa namin ito, tita, para parang lang babanding namin magpamilya ba. Kasi mga bata, makita ba nila masadya, tingnan, may mga nagalinis-linis sa salakyan, naga-scrub. Pero minsan lang naman, hindi man palagi. Kaya lagi naman ako yan nag-hand wash lang niya. Kumbaga ako lang nagatirada ba. Para makatipid-tipid din tayo ng konti. At least ang super ganda niya. Tapos alam mo naman talaga na pulido ang paggawa niyan. So kung hindi ako busy, maganda ang pakiramdam ko, ay ginakuskus ko ako mag-isa. Why not, di ba? So pagkatapos nung nag-ikot-ikot na kami joyride, tita, tapos umuwi ng bahay, nagkape, kumain na naman, magkakayod na naman yan si Uncle. Kasi may work nga siya, pang hapon siya. So kami na naman mga girls, nandun na kami sa bahay, tapos alam niyo naman ako, tita, pag nakaumpisa ako ng linisan ko ng lahat niyan. Hindi na ako hinto, hanggang hindi maubos sila. So ngayon, nakaschedule tayo sa ref, tita, kayo mga ref namin, para amoy na kagang. Nangalata ng ibang gulay doon, hindi ko napansin, nangamoy na sila kasi yung ibang gulay na iwanan namin nung nagbiyahe kami ba. Tapos natabunan sa ilalim ay nangamoy na. So pagkatapos ko naglinis ng kudkod ko, mga nagdidikit-dikit na mga dumi doon, tita, ay nag-i-edit na naman tayo ng ating mga bidyuhan. Tapos nanilig kami doon sa labas. Kaya nagapalagas-lagas na yung mga dahon kay Otto, mga diba dito. Dami-dami na kami mga pantasma nga mga limpyuhan dyan. Buti na lang andyan si ate. Tapos pagkagabi, nakalimutan ko, Lunes pala bukas.
So pagkagabi, tita, napunta na naman kami ng grocery. Namili kami ng mga pambaon ng mga bata bukas, mga fruits. Tapos nakita ko itong mga plants, tita. Buenas talaga. Kahit na tagumatayin yan, bubuhayin ko yan. Manggagamot ako ng mga plants mo. O di ba, o piso lang tsaka dos, ay mabuhi talaga yan. So pagkatapos nito, tita, nag-uwi na kami. Si Angkol mag-uwi pa yan, medyo malate-late na. Matulog ng mga bata. Kami pasok na bukas.